gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ngayong gabi ay nais po namin kayong i-welcome dito sa ating programang Discover the Power of God's Grace, na kung saan sa bawat Huwebes ng gabi tayo po ay sama-samang mag-aral upang tuklasin kapangyarihan ng kanyang lingkod na si Pastor Efrain Villaruel. At ngayong gabi ay bibigyan ko ng pagkakataon aking mga kasama
na batiin kayo. Ang unang-una ay si Part Ronnie de Luna. Part Ronnie. Sa mapagpalang gabi po sa atin pong lahat, sa atin pong mga kapartner dito sa Zoom, si Part Rafi at ganun din si Pastor Ipe. Po ay kaming lahat po ay nagpapasalamat na kayo po ay muli namin nakasama sa programang ito na Discover the Power of God's Grace, at kami po ay nananalangin na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbukas ng ating puso at isipan, ng ating pangunawa, upang habang tayo po ay nakikinig ng mensahe ng Panginoon ay ito po ay mailagak, maitintal sa ating mga puso at isipan, at ito rin po ay ating po maibahagi sa ating po mga mahal sa buhay. Kaya amin pong inaanyahan ang lahat at tayo po ay mag-tune in lagi dito sa ating programa tuwing Webes ng gabi. Salamat, Part Ronnie. At ngayon ay bigay ko naman yung pagkakataon kay Pastor Eddie upang kayo po ay kanyang welcome at batiin sa ating sa oras niya. Pastor Eddie. Isang maganda, mainit, masaya, masigla at punong-punong pagpapala ang mainit na aming pinapaabot na pagbati sa inyong lahat sa mga anak ng Diyos na nakikinig, nakakapakinig at makakapakinig. Ang pagbating ito ay nagmamula mismo dito sa city ng Masbate, the cattle country of the Philippines. Ano? So ang aking panalangin na pag tumanggap kayo ng biyaya at liwanag ay ibahagi din natin ito sa mga tao, una sa ating mga kamag-anak, kasama sa church, upang ang mensahe ng Panginoon ay umabot sa lahat ng gusto niyang ipaabot. Matapos ang gawain, tayong lahat ay uuwi sa langit ng bayan. Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat, Pastor Eddie. At bago ko ibigay ang oras kay Part Ronnie, ay nais ko pong himukin ang bawat isa na inyo pong pusuan ang ating programa, inyo pong i-share sa inyong mga kakilala, kamag-anak, mga mahal sa buhay, upang sila rin ay makapakinig ng mga salita na magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa kanila. Kung meron po kayong mga prayer requests, meron po kayong comments o reflection sa ating ginagawang pag-aaral, ay feel free po na yan po isulat sa chat box upang aming makita, aming mabasa, at yung mga panalangin ay mailapit sa ating Panginoon. Ngayon ay tayo po ay, bago po tayo magpatuloy, sa ating pagpapatuloy, ay magkakaloob po ng pambungad na panalangin si Part Ronnie. Yan, tayo po ay sumandali manalangin mga kapatid. Atin pong ilagak ang ating pong sarili sa presensya ng Panginoon. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, dahil sa buong maghapon, kami po ay inyo pong iningatan, ginabayan sa aming pong mga gawain, at giningatan kami, Panginoon, sa aming pong pagbibiyahe. Muli kaming inuwi sa aming pong kanya-kanyang tahanan, na masaya namin nakasama muli ang aming pong mga mahal sa buhay, aming pong mga kapamilya at ganyan din aming pong mga anak, Panginoon. Maraming salamat na muli kami bigyan ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong pong banal na salita, at aming pong hinihiling sa banal na Espiritu na buksan ang aming pong pangunawa, makita nawa namin ang katotohanan na nais niyo ipabatid sa bawat isa sa amin, at ganun din tulungan kami, Panginoon, na ito'y itintal sa aming puso at isipan, at habang kami po ay patuloy na naglalakbay at gumagawa sa inyong gawain, Panginoon, ay ibahagi namin ito sa mga tao na sa amin po nakakasalamuha, upang sila rin ay amin pong makasama diyan sa langit na bayan na siyang inihanda niyo sa bawat isa sa amin. Hiling din po namin sa inyo na tulungan namin pong mga gadgets na gagamitin. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kalinawan upang mapakinggan ng malinaw, ng maayos ang mga mensaheng nais niyo ipapatid sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ganun din, ilayo kami sa anumang mga disturbances upang sa gayon, Panginoon, malinaw na umabot sa bawat isa sa amin ang katotohanan ito, Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong paggabay, at tulungan po ang aming pong tagapanguna, si Pastor Epe, na siyang maglalahad ng inyo pong banal na salita, Panginoon. Gabayan siya, bigyan siya ng karunungan,
at ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ang siyang manguna sa kanya. Gamitin siyang instrumento sa pagbahagi ng iyo po banal na salita. Ito po aming dinadalangin, pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inibugtong na anak, ang aming pong Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat, Part Ronnie, sa panalangin. At ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi ko napapatagalin pa. Bibigay ko na yung pagkakataon kay Pastor Epi upang kanyang ilahad ang ikatlong bahagi ng ating paksa sa gabing ito, ang The Two Adams. Pastor Epi, kayo na po. Muli isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga anak ng Diyos, na patuloy may hangarin magsaliksik ng katotohanan, malalim na katotohanan, upang tayo ay maitayo, no, sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay tatayo sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao lamang. Ngayong gabi, nandito tayo sa ikatatlong bahagi, ikatatlong yugto ng pag-aral natin ng dalawang Adam. Kaya yung sharing natin, nasa na yung sharing? Ba't walang share? Saan yung ano natin, Rico? Nakashare na siya dito. Hindi lumalabas. Anyway, so dito na lang. Ayan. Okay, so tuloy tayo mga kapatid, no? Part 3 ng The Two Adams. Yung konsepto, yung idea ng in Christ motive. Tayo ng mga Kristiyano sa ating mga karanasan na kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon, lahat ng meron tayo, meron nandito sa atin, tinanggap natin at nararanasan natin, lahat ito ay nagmumula kay Kristo. Ano? So ngayon, nandito tayo sa tatlong bahagi. Paalala lamang itong tatlong sentences na katotohanan na tayong lahat ay linalang ng Diyos sa isang taong si Adan. At pangalawa, winasak, sinira, giniba ang ating relasyon, kasama na dito bunga ang ating karanasan. Sa pamamagitan ng isang tao, giniba ni Satanas. Ngunit ang pangatlong katotohanan, na sa magitan ng isang tao din, tayo ay tinubos, iniligtas ng Diyos. At ang isang taong ito ay si Kristo. Alam naman natin na si Kristo ay hindi siya tao by nature or by native right. Siya ay ginawa ng Ama, magkatawang tao sa ating ikaliligtas. Uunahin ko na ito. Kasi ang sangkatauhan na hindi niya tinaglay, yung iniisip at tinuturo ng iba na kung tinaglay ng Panginoon ang makasalanang pagkatao, di naging makasalanan din siya. Hindi. Tinaglay na niya yon yung likas ng taong makasalanan kasi yun ang nangangailangan ng kaligtasan. Mamaya makikita natin ito. Kaya
Nakaka-excite ang katotohanan ito. Ito ang magbibigay sa atin ng kung saan itatayo talaga ang pananampalataya natin. Tingnan natin dito. Ang magiging tanong, ganito. Paano tayo iniligtas ni Kristo o yung sangkatauhan iniligtas ni Kristo sa magitan ng pagkataong kanyang tinaglay nung siya ay nabuhay dito sa sanlibutan? Merong dalawang kasagutan. Napakahalagang katanungan ito na magbibigay liwanag sa atin. Ngayon, dalawang sagot nito. Dalawa lang. Ngunit yung una, yun ang pinaka-popular, yun din ang tanggap na tanggap. Welcome na welcome talaga natin ito. Kahit ang dating niya ay parang totoo. Tandaan natin mga kapatid, ano? Parang totoo. Pero hindi siya totoo, hindi rin siya biblical. Titingnan natin. Ito. Ang una, si Kristo daw, sa magitan ng kanyang pagkatao na kanyang tinaglay, lahat ng tao, lalaki at babae, ay kanyang tinubos, iniligtas vicariously. Yung word na vicarious, one person acting in the place of another. Halimbawa, ito, ibibigay ko yung diagram para mas magkaroon tayo ng idea. Ngayon, ang pangalawang sagot naman, na sa magitan ng pagkatao ni Kristo, yung kanyang tinaglay na kasalanan ng pagkatao, iniligtas niya ang tao doon sa tunay na pangyayari, actuality. So dalawa yan, vicarious and actuality. Or vicariously and actuality. Ito yung diagram na gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid. Yan. Si Kristo, ito yung turo nila, ito yung most popular, well accepted, na kahit tayo, tinanggap natin ito ng matagal na panahon. Pero wag niyong basta na lang tatanggapin ito, pag-aralan, kaya open Bible tayo, open study itong hindi tayo magkukonclude dito, na ito lang yung tama, tayo lang nakakaalam. Binabahagi natin ito kasi ang sabi ng Bible, we need to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. So ang concept na ito, ang turo na ito, na Christ saved men and women vicariously, one person acting in the place of another, na si Kristo namuhay ng matuwid, hindi siya nagkasala, kapalit ng ating pagiging makasalanan. So Christ lived a perfect life, he never sinned, in place of our sinful nature and sinful performance. Yan. Ngayon, parang maganda kasi hindi nga natin kayang gumawa ng matuwid. Lahat ng mga kabutihan natin, katuwiran natin, lahat ng pinaka-the best na katuwiran natin ay para lamang siyang maruming basahan. Ngayon, ang solusyon ng Diyos, maliban doon sa namuhay ng matuwid at hindi nagkasala si Kristo, namatay din siya sa halip na tayo. Kahit saan natin pakinggan ang mga turo, napakagandang pakinggan yung term na gospel, na si Kristo ay namatay na sa halip na tayo. Alam natin, tinanggap na natin yung pagiging makasalanan natin. Tinanggap din natin yung parang totoo pero hindi siya totoo. Na wow, si Kristo pala ay namatay sa halip na ako. Kaya praise the Lord, Lord, ikaw ang namatay sa halip na ako. So parang maganda siyang pakinggan pero hindi siya biblical, walang katotohanan at hindi siya grounded sa Bible. Ngayon, kung just in case dumating sa atin ang mensaheng ito at tanggapin natin itong turo na si Kristo, He saved men and women vicariously, ang magiging problema nito mga kapatid ay nauuwi lang yung mensahe dito sa life and death ni Jesus Christ. Ngayon, pag tinanggap naman natin ito, that Christ lived a perfect life instead of me, and He died the wages of sin instead of me, ang magiging conclusion yan mga kapatid, ay si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa halip na ako. Nakita nyo? Nandyan yung sa diagram. Tapos ang malungkot pa niyan,
Pag-akyat ni Kristo sa langit, nasaan tayo? Siyempre, naiwan tayo. Wala eh. Kung tatanggapin natin itong turo na vicarious substitution. Titingnan natin kung pasado ito sa Bible. Titingnan natin kung pasado siya sa Bible, ha? Deuteronomy 24:16. The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Yung kasalanan nila. Every man shall be put to death for his own sin. Ang bawat tao ay ilalagay sa kamatayan dahil sa kanyang sariling kasalanan. Hindi pwedeng ilipat. Okay mga kapatid, kaya may part 4 pa itong ating 2 Adams. Hindi natin pwedeng i-shortcut ito. At alam ko na karamihan dito sa mga pinag-aaralan natin parang bago sa pakinig. O kung man narinig ba natin parang ang hirap tanggapin. Kasi nasanay tayo sa, maliban sa hindi tayo nag-aaral, yung kung ano yung narinig natin na parang maganda, hindi natin sinasaliksik sa Bible. Kaya ang ating hamon sa bawat isa sa atin, mag-aral, magsaliksik, humukay. Kasi nandiyan yung banal na espiritu, handang magturo sa atin, papakita niya ang kanyang pag-ibig, inihayag doon sa kay Kristo at dinadala ng banal na espiritu. So kita natin na itong number 1 na tinuturo na well accepted, bagsak na kaagad sa Bible. Pangalawa, 2 Kings chapter 4 verse 6. But the children of the murderers he slew not, according unto what that which is written in the book of the law of Moses, wherein the Lord commanded, saying. Itong saying dito, hindi ko nalinagay. Ang saying niya ay yun din sa Deuteronomy 24 verse 16. Okay? Ngayon, isa pa. Ezekiel 18:20. The soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwang nagkasala, yan ay tiyak na mamamatay. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be put upon him, and the wickedness of the wicked shall be put upon him. So meron na tayong 3 verses na nagpapahayag na ang kasalanan ng isang tao hindi pwedeng ilipat. Tayo mismo ang haharap ng sarili nating kasalanan. Ay mas higit ang kaso dito kay Kristo na hindi siya nagkasala. Ay tatanong natin, di ba inatang ng Panginoon ang ating kasalanan kay Kristo? Oo. Hindi lang yung kasalanan natin ang iniatang kay Kristo, kasama tayo doon. Kaya nga naging last Adam si Kristo. Siya yung naging huling sangkatauhan. At doon kay Kristo, yung ikatlong statement na sa magitan ng taong ito, doon tayo tinubos ng Panginoon dahil kasama tayo doon. Involved tayo doon. Okay? Ito yung problema, mga kapatid, dalawa. Kung mapapansin nyo na yung mga Muslims, tsaka maraming mga Roman Catholic na nag-aaral, ayaw nilang tanggapin ang tawag nila dito ay evangelical gospel. Now we are saved by grace, by Christ living a perfect life in our stead and dying on the cross in our stead. Hanggang doon lang yung message nila, hindi nga nila tinutukoy o tinatouch itong resurrection ni Jesus Christ. Hanggang dyan lang yung message ng gospel nila. So nagiging unethical kasi walang anumang hukuman o batas sa buong sanlibutan mula sa langit, dito sa verse na nabasa natin, at kahit saan ka pumunta ng hukuman dito sa mundo, walang ganong tinuturo na yung inosente, siya ang parurusahan sa kasalanan ng guilty. Okay, yan ang unang naging problema. Pangalawa,
ang mabuting balita ng ebanghelyo ng kaligtasan nagiging cheap grace. Kaya kung mapapansin natin ngayon, mga kapatid, mas marami ang loose o relax ang paglilingkod sa Panginoon, relax ang time sa pagsimba, relax lahat, mga damit, mga lahat relax. Kasi pwede kahit ano. Di ito yung resulta, ang bunga ng turong ito na yung ebanghelyo ay nauwi sa cheap grace. Ang resulta nitong cheap grace, hindi lang sa pagdadamit, hindi lang sa oras ng pagsimba, kung hindi, yung pakikipagsangkot sa gawain ng Panginoon. Mas pwede pala tayong gumawa ng kasalanan dahil yung biyaya ng Diyos. As much as totoo na mas nag-uumapaw. Grace much more abound when sin abound. So yun ang kinukuha nila doon out of context. Kaya kahit magkasala sila, nandyan naman yung biyaya ng Panginoon. Yan yung cheap grace. Pwede akong hindi sumimba, pwede akong magpatuloy sa kasalanan. Kasi nandyan yung biyaya ng Panginoon para magligtas sa amin. Yan ang naging bunga ng turo na tinanggap na kahit hindi siya biblical. Alam ko pag may makarinig nito, nagkokontra kasi sino naman tayo eh. Pero gumagamit talaga ang Panginoon sa magitan ng banal na Espiritu. Kinakanta natin yung just ordinary people. We don't claim anything from us. Tinuturo natin ang katotohanan na tinuturo ng Bible. Kung hindi natin, wala tayong time magsaliksik ito. Pag narinig nyo ito, double check nyo talaga yung mga verses na binibigay dito. No? So ngayon, iyon yung una. Dito sa pangalawa, bago tayo pupunta sa pangalawa, titingnan muna natin saan nakatayo, ano ang pundasyon ng kaharian ng Diyos. No? Mga awit 89:14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Loving kindness and truth go before you. So anong pundasyon ng luklukan ng Diyos? Katwiran at katarungan. Isa pa. Psalm 97 verse 2. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Foundation yan, mga kapatid. Lahat ng pwedeng tumayo, bahay, mga building, kung ano man yan, kahit yung relasyon ng tao, meron talagang tinatawag na pundasyon. So ito ang pundasyon ng kaharian ng Diyos, righteousness and justice, katarungan, katwiran at katarungan. Okay? So umpisa natin ang paglalang ng Diyos, paano tayo nahulog at paano tayo tinubos ng Diyos kay Kristo. So nakita nyo yan, no? Righteousness and justice are the foundation of his throne. Nandun yung 10 Commandments doon. Kaya yung 10 Commandments, hindi lang siya basta 10 utos. Yan mismo yung pundasyon ng kanyang kaharian. Justice and righteousness. Nung linalang ng Diyos si Adam, linalang siya sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang kautusan. Ang sabi ng Panginoon, Adam, kung ikaw ay susunod sa aking mga salita at iutos sa inyo, ikaw ay mabubuhay magpakailanman. Okay? Pag ikaw ay sumunod, doon binigay mismo nung linalang yung unang topic natin. Di ba? Binigyan siya ng freedom of choice or free will. Kapangyarihan para magpili. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. Pipili. Kaya si Satanas, mga kapatid, hindi ang Diyos ang gumawa kay Satanas. Si Lucifer ang gumawa ng Satanas sa kanyang sarili. Doon gumagana yung pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng kalayaan pumili. Dahil as much as powerful ang Panginoon, prone siya for rebellion. Ayun, nagkaroon ng rebellion doon sa langit. Pero hindi yung galing sa Diyos. No? Ngayon, sabi ng Panginoon, sa panahon na ikaw ay hindi susunod sa akin, ikaw ay haharap ng tinatawag na katarungan, justice. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang siya pag-ibig na matuwid, kung hindi pag-ibig na katwiran, pag-ibig ng
katarungan. Sa panahon na ikaw ay kakain, o sumuway sa aking salita, kakain ng hindi ko pinapakain sa iyo, ikaw ay mamamatay. So you will be condemned to death. Nakita niyo mga kapatid? Ngayon, anong ginawa ni Adan? Ang ginawa ni Adan, talagang sumuway siya. Dinala niya tayo. Ito malungkot mga kapatid kasi wala pa siyang anak, wala pa silang anak, yun na ang nangyari sa kanila. So tayo lahat na mga extended cells ng buhay na binigay ng Panginoon doon kay Adam sa kanyang pagkatao, ito yung namana natin. Yung namana natin kay Adam, yung likas ng kasalanan, hindi yung personal guilt, ha? Liliwanagin natin ito. Hindi yung guilt, hindi pwede talaga. Pero yung likas, yung nature na nananahan sa kanya, yung the sin that dwells in him, yun ang buhay na meron tayo hiwalay sa Diyos. So anong solusyon ng Diyos sa ganitong pangyayari? Ang ginawa ng Diyos, pinadala niya si Kristo kung saan yung status ni Adam. So yung status ni Adam na tinaglay ni Kristo sa kanyang pagkatao, yung Adam na nahulog sa kasalanan. Kasi hindi pwedeng kunin ni Kristo itong pre-fall. Anong gagawin ni Kristo sa pagkatao na yan? Ay hindi naman nangangailangan ng kaligtasan yan. So ito, yung tinaglay ni Kristo, yung pagkataong nahulog sa kasalanan. At doon sa pagkatao ni Kristo, sa kanyang kapanganakan, hindi yan nagligtas sa atin. Yan ang nag-qualify kay Kristo para siya ay ating magiging tagapagligtas. So doon sa pagkatao ni Kristo, when the Word was made flesh, doon tayo linagay yung second study natin, in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, na sa magitan ng action ng Panginoon, linagay tayo ng Diyos kay Kristo. Diyan yung nangyari sa incarnation. So yung pagkatao ni Kristo, yung kanyang pagkabuhay, hindi nagligtas sa atin. It qualify Him to be our actual representative. Ngayon, nung siya'y nabuhay, bilang tao, kasama tayo doon. Doon si Kristo naging second or last Adam at the incarnation. Kasama tayo doon. Tapos, doon sa makasalanang likas na kanyang tinaglay sa kanyang siya ay naging tao, kapanganakan, sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos at gawain ng banal na Espiritu sa buhay ni Kristo, siya ay namuhay na matuwid. Hindi siya nagkasala kahit sa isip. Ngayon mga kapatid, napakaganda niyan. Kasi yung kanyang matuwid na pamumuhay, yun ang gumanap ng hinihingi ng katwiran ng kautusan. Remember, righteousness and justice are the foundation of thy throne. So si Kristo, para maging tagapagligtas natin at maisama niya tayo magpakailanman, pinili niyang hindi sumunod sa tukso ng kasalanan. Kaya siya ay namuhay ng matuwid. Yung kanyang buhay na matuwid, yun ang gumanap sa kahilingan ng kautusan ng katwiran. Ngunit, bakit may ngunit? Kasi yung kanyang matuwid na pamumuhay, pwede siyang magpatawad ng ating kasalanan, pero hindi niya pwedeng matanggal. So, kinakailangan yung kanyang pagkatao na tinaglay doon sa kanyang kapanganakan, kinakailangan ay hatulan doon sa cross. At nung namatay si Kristo doon sa cross, doon niya nagampanan ang hustisya o katarungan na hinihingi ng kautusan. So when Christ died, He met the just demand of the law. Ngayon, dahil kasama tayo ni Kristo dito sa kanyang pagkabuhay, kasama niya tayo nung siya namuhay, kasama din niya tayo nung siya namatay. Kaya pagdating ng judgment, sasabihin doon sa judgment, nabuhay ka ba ng matuwid?
Anong sagot natin? Oo. Paano ka nabuhay na matuwid? Di makasalanan ka? Doon kay Kristo. In Christ, I live a perfect life. I did not live by myself. I live a perfect life in Jesus Christ. Kaya yun ang glory to Him. That was glory to the Lamb that was slain. Pero dapat ka mamatay kasi makasalanan ka. Kailangan mong humarap ng hostisya ng kautusan. Hinarap ko na yan. Kailan ka humarap? Nung si Kristo namatay, kasama ako dun. So gagamit tayo doon sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nakita natin yung kahalagahan nito mga kapatid. Ito yung sinasabi ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 15 na hindi ako pumunta rito upang gibain ang kautusan at mga propeta. Pumunta ako rito upang tuparin. Anong tinupad niya? Righteousness and justice. Tingnan nyo, dahil sanay tayo sa debate, yung Matthew chapter 5 verse 17, ginagamit natin yun sa mga hindi Adventist. Pero si Kristo sa Sermon on the Mount, Matthew 5:17, ang kausap niya dun, mga Sabbath keeper na. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay sumusunod ng kautusan. Kaya in-emphasize ni Kristo, huwag niyong iisipin. Pero ang kausap niya, mga Sabbath keeper, mga law-abiding citizen. Tayo, binibigay natin yung verse na yun doon sa mga hindi nagsisimba ng Sabat eh. So kailangan natin mga kapatid lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon. Dito natin makikita yung ganda ng liwanag kung paano ang kilos ng Diyos, dynamics of the everlasting gospel. By His birth, Christ was qualified to be the last second Adam, to be the representative of human race. By His perfect life, He met the righteous requirement of the law. And by His sacrificial and victorious death, He met the just demand of the law. Doon sa kamatayan niya, binayaran niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya pag mayroong mga Kristiyano na nagtatago, nagkikimkim ng mga sama ng loob, mga kasalanan ng mga kamag-anak, kapitbahay, kasama sa simbahan, sinasabi niyang hindi ko tinatanggap ang kamatayan ni Kristo. Wala tayong magagawa, kailangan lang natin ipag-pray. Kasi ang problema yan sa kahit saang simbahan. Na pero meron nasaktan, meron na offend. Kasi sinaktan niya ako eh. Pero si Kristo, the one who is the offended party, He is the one who initiated that reconciliation. Ito ang laging hinihimok at kinakatok ng banal na espiritu sa mga anak ng Diyos. Kasi imposible kung yung sama ng loob natin, doon pa natin dadalhin sa langit. Hindi ko alam kung papayagan tayo ng Panginoon. Pagdating ni Jesus, meron tayong kinikimkim sa puso. Tapos kata tayo ng kanta ng, my sin not in part but a whole is nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord. Yung kasalanan ko. Pero yung kasalanan ng iba, hindi ko, dinadala ko pa. Mabigat yun mga kapatid. Ngayon, ano naman ang patunay na si Kristo ay binayaran niya the full wages of sin, because the wages, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon si Kristo ang nagbayad. Pagbayad ni Kristo doon, kasama tayo. Wala nga lang tayong credit. Pero kasama tayo. Naalala nyo, kung minsan kakain ng restaurant, magbabayad yung may birthday. Pero lahat kumain. Pero yung nagbayad, yung may birthday. Ganyan ang nangyayari kay Kristo. Magkasama tayo. Ano? Ang patutuo, ang resibo, pinakamalaking patutuo na binayaran niya, ang resibo nito ay ang kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. So mula sa kanyang pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan at pagkabuhay na maguli, kasama tayo doon. At hindi lang yan. Pag-akyat niya sa langit, kasama tayo doon. Ano nangyari ito? Tingnan natin. No? Ito yung diagram. Sa kapanganakan ni Kristo, nandun tayo. Hanggang doon sa pagkabuhay na maguli. Kita nyo? Kaya nung nabuhay si Kristo, ang tawag sa kanya Emmanuel, meaning God with us. Tingnan mo, Galatians 4:4. He was made of a woman. He was made flesh. Anong flesh? Before the fall or after the fall? Anong purpose? Anong layunin ng pagpunta ni Kristo dito? 1 Timothy 1:15. To save sinners.
So pwede bang i-save ni Lord yung humanity na hindi nahulog sa kasalanan? Ngayon, pag hindi nagkasala si Kristo at siya ipapatayin, walang justice. Kaya siya nagdusa ng kamatayan doon sa cross kasi pinasan niya tayo kasama ng ating kasalanan. Okay? Hindi tayo nag-iimbento nito. Ang Diyos mismo ang gumawa sa kanyang kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan, tinuring siyang makasalanan upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa kanya. 2 Corinthians 5:21. Biblical. God made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in him. So yung righteousness natin natanggap sa Ama, yung righteousness, yung katwiran ni Kristo. Kasi kasama tayo doon. Di ba? Bigyan ko kayo ng verse. Ephesians chapter 2 verses 5 to 6. Tingnan niyo yung word, yung katagang ginamit ni Pablo dito. Marami yan. Yung kaya nga in Christ concept or in Christ idea, in Christ motive. He made us alive while we were still dead in our sins. Ephesians chapter 2 verse 5. Anong ginawa ng Diyos? He made us alive together with Him. Basahin niyo yung buong, in-emphasize ko lang yung word na together. What did He do? He made us alive. Nangyari na ito. So yung pundasyon ng ating born again experience, hindi yung nagpa-baptize tayo, nakarinig tayo, bunga na lang yan ng ginawa ni Kristo para sa atin. So He made us alive together when we were dead in our trespasses. Pagdating ng verse 6, tayo'y ibinangon, kalakip niya. Nandiyan yung word together. Pero hindi natatapos yung mabuting balita dyan. Yan yung gospel, birth, life, death, resurrection. Pero may bonus na pasobra pa na pag-akyat ni Kristo sa langit, binigyan niya na tayo ng kapangyarihan. Kaya tayo joint heirs with Christ, we are citizens of heaven. Bakit? He made us sit together. Yung sit dyan, hindi naman yung nakaupo na, nakaposisyon na nakaupo. Kung hindi yung, pag sinabi, halimbawa, election. Pag election, pag nagkokumpanya sila, ang tawag niyan, running for, governor or president, running for. Pag sila ang nanalo, yung kandidato na yun ang nanalo, ang tawag siya, uupo. Nandun na siya sa authority. So yung city, He made us sit together. He gave us authority, a heavenly authority, kasama ni Jesus. So yung message natin is pure, unadulterated, non-commercialized gospel. Nakita niyo mga kapatid? So, you are citizen of heaven. Your name is already written in heaven. Kaya nakakalungkot, meron ako nakita sa Facebook, bago nagbabiyahe dito, may isa akong nakita sa Facebook. Isa sa mga kamanggagawa natin. May picture siya na naglilipad siya parang Superman. Sabi niya, gaano kaya ka-exciting yung pagdating na ni Jesus? Maganda sana yon. Kaya lang dinugtungan ng, kaya mga kapatid, sikapin natin na makasama tayo. Biro mo, nagpipreach tayo ng excitement na darating si Jesus, uuwi na tayo sa langit na bayan. Tapos sasabihin natin, sikapin natin na maging kasama tayo dun. So tayo na naman na magsisikap, may utang na naman sa atin ng Panginoon. Pag nakita talaga natin ang katotohanan ng ito, doon mapopulverize yung ating pagtitiwala sa ating sarili. Kaya lang, tamad tayo mag-aral nito kasi siguro hindi natin na-discover ang liwanag nito. So kahit alam natin na totoo ito, ayaw natin gamitin, ayaw natin pag-aralan, ayaw natin ibahagi. Kasi mali-level tayo sa, ayaw, yung mga wala naman yun, pero yan ang parang kopya-kopya. Mga kapatid, ibagsak by the grace of God, isama natin sa cross yung pride natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos ipaabot ang totoong tunay na balita, magandang balita ng kaligtasan. Pure, apostolic, biblical, unadulterated, non-commercialized gospel. Okay? So, pag akyat ni Kristo sa langit, kasama tayo doon. Okay? Tuloy tayo. So dito makita natin yung comparison ng parang totoo tsaka yung totoo.
Ano yung parang totoo? Christ in His humanity, He saved men and women vicariously. One person acting in the place of another. So alam na natin na bagsak yan yung number 1. Dito sa number 2, na magitan ng pagkatao ni Kristo, iniligtas niya lahat ng tao in actuality, sa tunay na pangyayari. Okay? So tayo lahat at the incarnation up to the resurrection, even when Christ ascended to heaven. So by His birth, life, death, and resurrection, yan yung gospel. Kasama tayo sa activity ng ating Panginoon Hesus dahil isinama tayo ng Diyos mula pa lang doon sa pagkabuhay ni Kristo. Okay? So yan yung Ephesians chapter 2 verses 5 to 6. Maraming mga verses yan, mga kapatid. So ito. Brother Rani, pwedeng pabasa ng Romans chapter 6 verse 8 sa Tagalog. Yan, Romans chapter 8, Sa mga 6. Tagalog. Okay po. Romans chapter 6 verse 8, tayo po dito. Katapwat kung tayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Dito sa mundo, mga kapatid, mag-uumpisa tayong mabuhay at matatapos tayong mamamatay. Okay? Pero sa kaharian ng Diyos, through the gospel of Jesus Christ, una tayong mamamatay, pero yung kamatayan natin kasama ni Kristo. So if we have died with Christ, anong ending? We believe that we shall also live with Him. Grabe, no? So yung ending natin, mabubuhay tayo kasama rin ni Kristo, hindi sa ating sarili. Kaya walang utang ang Diyos sa atin. Tayo ang magpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Isa pa, Rani. 2 Timothy 2 Timothy 2:11. 2:11. 2 Timothy chapter 2 verse 11, tayo po dito. Hmm. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayo. Kita nyo? Sa mga nanonood ngayon ng live, kung sa tingin nyo napakahalaga ng katotohanan nito, meron kayong karapatan na ibibigay ng Panginoon. I-share nyo. Share nyo. Kung hindi naman tayo lahat ng preacher eh. Pero pag binigay na ng Panginoon ang liwanag na ito, i-share natin. Kasi kailan pa natin i-share ang katotohanan ito? Tapat ang pasabi. Ano itong pasabi na tapat? Na kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, anong ending ng buhay natin? Yung pagkatao natin. We shall also live with Him. Grabe. Yan ang ganyang kasalungat ang takbo ng kaharian ng Diyos. Ulitin ko, dito sa mundo, we live and then we die. But in the kingdom of God, we die with Christ and we live with Christ. So hindi siya ending. Grabe, no? Tindi ito mga kapatid. Kaya tingnan natin itong summary ng ating pag-aaral. Doon sa pagkabuhay ni Kristo at the incarnation, two distinct opposite natures were united in Christ and became the second Adam. Kita nyo? Ngayon, para si Kristo to be qualified legally to be our actual representative, yung kanyang banal, perfect, sinless life had to be united to our corporate fallen humanity na nangangailangan ng kaligtasan. Sana maintindihan na natin to. Para hindi natin pagdebatihan kung yung kanyang pagkatao, pre-fall o post-fall. Kasi kahit nga yung mga post-fall, naghahati-hati pa. Alam niyo kung saan nahahati itong post-fall? Oo, naging tao siya na sa
likas na makasalanan, kaya nauuhaw siya, nagugutom, napapagod. Hanggang doon lang. Kasi wala sa context ng kaligtasan. Yung struggle ng kasalanan, kung ano yung struggle ng kasalanan natin, yun ang struggle ni Lord. Ang kaibahan lang ng struggle niya sa kasalanan at sa atin, talagang hindi siya nag-submit sa kasalanan. So this is the in Christ motive or idea. Ito yung two Adams. The central theme of Paul's theology. Okay? Yan ang tinuturo ng New Testament. Actually, doon pa yan sa Old Testament eh. So, at the resurrection, mula sa incarnation papunta ng resurrection, itong dalawang likas na ito, naging isa sila. Kaya bago namatay si Kristo, ang tawag sa kanya only begotten Son. Pag-aaralan natin yung sa topic na cross. Pagkatapos nito, ito sa susunod na Webes, pag-aaralan natin yung Romans chapter 5 verses 12 to 19. Okay, so pag may chance kayo, meron kayo isang linggo, basahin nyo. Basahin nyo yung Romans chapter 5 verses 12 to 19. Sasabihin nyo, bakit paulit-ulit lang yung si Adam tapos si Kristo? Hindi yung paulit-ulit. Bawat verse, 15, 16, 17, 18, 19, iba yung tinutulak at pinapahayag ng banal na Espiritu kay Pablo papunta sa atin. Okay? So at the resurrection, two natures became one, sharing the same divine life. Sabi ni Peter, because Christ shared our fallen corporate humanity, sabi ni Peter, we are partakers of the divine nature. Grabe, no? So on the cross, ito yung magiging topic natin Thursday after next. No? On the cross, our corporate, nakita niyo sa 2 Corinthians 5:14. The love of Christ constraineth us that because we are convinced or we just judge that if one died for all, then all dead. All were dead. So at the resurrection, God gave human race an eternal life in His Son. Mababasa natin yan, 1 John 5:11. Ito ang patutuo na ang Diyos binigyan tayo. Kaya mga kapatid, huwag kayong magpe-pray na, Panginoon, sa iyong pagdating kami ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Parang doon pa lang tatanggapin yung buhay na walang hanggan. Late na tayo noon, mga kapatid. When God gave His Son, for God so loved the world that He gave His only Son, anong binigay niya? Eternal life. So ang karapatan lang na meron tayo ay tanggapin kung ano na ang nandyan. Hindi tayo maniniwala para iligtas tayo ng Diyos. Sumasampalataya tayo doon sa kaligtasan na meron na tayo doon kay Kristo. So all that we are as a result of the fall, Christ was made at the incarnation so that through His perfect life, His victorious death, and glorious resurrection, by faith, we could experience, because we could be made in Jesus Christ, all that He is. Kaya pagdating ng verse 17 ng 2 Corinthians 5, if any man be in Christ, he is bagong linalaang. All things pass away, OLD. Kailan nangyari yun? Doon sa cross. Behold, all things became new. Kailan nangyari yun? At the resurrection. Doon sa resurrection ni Jesus Christ, lahat ng nangyari dito sa mundo, bago na. Kahit luma yung mga materials, yung status natin kay Kristo, yun ang bago. Eternal. So this is the good news of the gospel, mga kapatid. Kaya ang ending natin ngayong gabi, tatlong napakahalagang punto upang i-summarize natin itong two Adams. Meron pa tayong two Adams, Romans chapter 5 verses 12 to 19. Basahin nyo yan, ha? Homework. Magre-rejoice kayo dyan. Adam's sin brought all mankind under death sentence or penalty. Walang ligtas dyan, lahat. Mula kay Adam, papunta na kay Moises, kahit hindi nagkasala, kagaya ng pagsalangsang nila, patay sila lahat. Walang exempted, lahat patay at mamamatay. Number 2, yung pagiging obedient ni Jesus Christ
nagbigay ng dalawang bagay sa ating bilang sangkatauhan. Una, napakahalaga nito. Kasi magtatanong kayo, bakit yung mga bata namamatay, lahat mga injustice pagdating sa kamatayan. Yung kamatayan ni Kristo, yung kanyang pagtupad sa kalooban ng Ama na dinanas niyang kamatayan, tayo ay iniligtas lamang doon mula sa pangalawang kamatayan, eternal death. Hindi tayo liligtas sa first death. Yung first death niyan, consequences yan. Yung tumanda tayo, nagkasakit, pinatay, nag-suicide, na-disgrasya, yan yung 5 kamatayan. Nabanggit natin yan sa unang pag-aaral, di ba? Yan ay consequences, hindi yan wages of sin. Lahat, believers and unbelievers, merong resurrection, mabubuhay na maguli. Magkahiwalay lang ang oras nila. Actually, hindi oras, yung taon. After millennium, 1,000 years, ang pagitan. Pero pareho mabubuhay. Saan galing yung kapangyarihan na sila ay makakaranas ng pagkabuhay na maguli? Doon sa resurrection ni Jesus Christ. So the death of Christ saved us only from the second death. Okay? Letter B, dito sa number 2. Christ's righteousness resulted in justification to life for all people. Available ito sa lahat ng tao. Ngayon, yung availability niyan, kasama pa rin din yung freedom of choice. Pipili pa rin yung tao. Ano? Number 3, salvation from the second death and the verdict of justification to life. Ang dalawang mahalagang bagay na ito ay napakataas na kaloob. Ito yung pinakamataas na kaloob na wala nang pwedeng gawin ng Diyos. Kung hindi ito na yung pinaka-peak, pinaka-highest, supreme gift in Christ sa lahat ng tao. So dito tayo nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Ang aking dalangin na nawa ma-establish ang ating pananampalataya sa katotohanan ito. At makinig tayo sa banal na Espiritu na ito ay bahagi natin. Pero bago natin ito maibahagi, kaya nga nandito tayo ngayon, pag-aralan din muna natin. Hanggang maging atin ang liwanag nito, doon mo pa lang siya magiging effectively ma-share. Kasi pag hindi mo, ngayon kung hindi naman natin makuha ito, ibahagi lang talaga natin. Sa tingin nyo, merong punto dito na kailangan malaman ng tao ito. So yun ang hamon ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon at makakapakinig at kung nakita ninyong punto dito, ibahagi natin. Kung meron naman kayong mga tanong na hindi pa natin matanggap agad, isulat nyo. Pag-aralan natin. Ano? So God bless us all. Purihin ang Panginoon sa time na binigay niya sa atin, sa liwanag na pinagkatiwala niya sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Port Rafi. Maraming salamat, Pastor Eddie, sa isang napakagandang paglalahad na naman ng kapangyarihan, ng biyaya ng ating Panginoon sa atin. Kung titingnan natin ay tayo po ay bahagi doon sa unang Adam. Kung siya ay mahulog sa kasalanan, kasama tayo doon. Pero hindi tayo pininayaan ng Panginoon sa ganung kalagayan. Kapag nung siya po ay nagtubo ng kanyang bugtong na anak, inilakip tayo ng Panginoon sa ating Panginoon Kristo. At sa pamagitan ng kanyang banal na kasaysayan, tayo po ay kanyang kinubos sa ating pagkaalis sa kasalanan. At ngayon ay ibibigay ko yung pagkakataon kay Part Ronnie upang kanyang basahin yung katanungan. Ito ay sagutin naman ni Pastor. Uulitin po namin mga kapatid, mga kaibigan. Kung meron po kayong mga katanungan, gusto niyo pang linawin sa ating pag-aaral, sa ating mga nakaraang pag-aaral, ay feel free po na ito po ay inyong tanong. Isulat nyo lang dyan sa chat box pag ito ay mabasa namin at sama-sama nating pag-aralan at sama-sama tayong lumago sa katotohanan. So, Part Ronnie, baka meron ka mga katanungan dyan, ay pakibasa
upang sa ganon ay masagot ng ating resource speaker na si Pastor. Ayan, thank you, Bart. At napaganda na ating napakinggan, mga kapatid. Napakalinaw. Ako man din ay nung sa simula ay hindi ko talaga lubos na maunawaan yung kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Pero purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at ang banal na Espiritu ang siyang nagpaliwanag sa bawat isa sa atin. At ito po yung tanong na nais kong atin pong bigyan ng linaw sa gabing ito. Bakit mahalaga na maunawaan natin na ang isa sa mga dahilan ng pagkatawang tao ni Kristo ay tubusin ang makasalanang tao sa lahat ng aspeto ng kasalanan? Yan po, Pastor. Thank you, kapatid na Rani, sa magandang katanungan ito. Bakit napakalaga malaman na tayo ay iniligtas ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kasalanan? Kasi dahil nga tayo ay nahulog sa kasalanan, wala tayong ibang bahagi ng aspeto ng kasalanan na pwede natin iligtas yung ating sarili. So lahat ng aspeto na inabot at dadatnan ng kasalanan, si Kristo lamang ang pwedeng magbigay ng lunas at kaligtasan sa magitan ng kanyang pagkatao na tinaglay. Bigyan ko kayo ng example para hindi tayo malito dito sa kanyang pagkatao at paano niya tayo niligtas. Halimbawa, si Part Rapi ay magpapadala ng pera kay Brother Rani, ng 50,000 pesos. Ngayon, hindi sila magkikita. Ako lang ang pwede maging means na magdala ng pera papunta kay Brother Rani. Nung inabot sa akin ni Part Rapi yung pera ng 50,000, nasaan ngayon yung kapangyarihan na kaninong kamay yung 50,000 ngayon? Sa akin. Ngayon, yung 1,000 noon, binili ko ng Jollibee. Kasama ko yung aking kaibigan. Tama yung ginawa ko? Hindi. Kasi isip ko, babayaran ko lang. So, ginalaw ko yung pera. Pero kung hindi ko ginamit yung pera, kahit nagutom ako, inisip ko, hindi kasi ito pera eh. Nandito yung pera sa akin, pero hindi ko pera. So, hindi ko ginalaw. May mali ako doon? Wala. Si Kristo, nung tinaglay niya yung ating pagiging makasalanan likas, hindi siya nakibahagi doon. Dinala niya yung ating makasalanang likas doon sa cross. Kaya kahit hindi siya nagkasala, namatay siya dahil yung likas na dapat hatulan ay hatulan doon sa cross. Kasama tayo. So lahat ng aspeto ng meron ang kasalanan, lahat ng anggulo na meron ng kasalanan, kailangan gawin ni Kristo. At pag naunawaan natin doon lang tayo magkaroon ng tiyak ng kaligtasan na hindi na tayo magsasabing magsikap tayo. Sa Bisaya, magtalinguha. Yung talagang pagsikapan natin na makasama tayo doon kahit doon lang sa gate. Hindi ganoon ang programa ng Diyos. Ang programa ng Diyos, iniligtas niya tayo sa lahat ng aspeto doon kay Kristo at dapat natin malaman nito kasi ang tamang kaalaman uuwi sa tamang karanasan. Kulang ang kaaraman, kulang ang karanasan. So kung duda ka doon sa nalalaman mo, ang pananampalataya natin magdadala din ng duda, hindi effective ang ating witnessing. Part Ronnie? Yan, thank you, Partipe, at napakalinaw po mga kapatid ang ating pong yan. At ito po yung pangalawang tanong, Pastor. Ano po yung ano ang epekto sa ipinangaral nating ebanghelyo na sa pinanghawakan natin sa pagkatao ni Kristo na kanyang tinaglay? Ano ang epekto? Magkarugtong lang ito sa sagot natin. Pag tayo ay mag-share ng Word of God, ng Gospel, lalo na itong aspeto ng the two Adams or the in Christ motive, pag nahinog tayo sa katotohanan ito, kasi kung minsan nabibigo tayo, lalo na mag-preach tayo ng Sabat, hindi tatanggapin. Sasabihin natin, alam naman ng mga tao na Sabat talaga eh. Parang nabibigo tayo.
So hindi tayo mabibigo. Alam mo kung bakit? Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 5. Ang pag-asa ay hindi nagdadala ng kabiguan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa atin mga puso ng banal na espiritu na ibinigay sa atin. Ano yung pag-ibig ng Diyos na binuho sa ating mga puso? Na hindi magbibigay ng kabiguan. Yung katotohanan na nandun kay Kristo na meron tayong tiyak ng kaligtasan, hindi sa ating sarili, kung hindi doon mismo kay Kristo. So hindi tayo magsasabi na saya sana, kaya mga kapatid, pagsikapan natin na pagdating ni Kristo, mapasama tayo doon. So wala na yung pagsisikap. Ang meron tayo, yung pusong nagpapasalamat ng buong araw. Yung mababasa mo yung mga pagpupuri ni Haring David sa mga awit, purihin ang Panginoon. Puro ka doon. Kasi nakita niya kung gaano siya katalamak na makasalanan at paano siya tinuring ng Diyos na bilang isang tao na galing sa puso ng Diyos. Kita natin? Yan ang epekto, Patrani. Ipag-pray natin yan na maranasan natin yung epekto na yan. Yan lang, Part Rafi, ang ating mga tanong. Salamat, Part Ronnie, sa mga katanungan. Alam mo, Part Ronnie at Pastor Epi, ang tanging masasabi ko dito sa ating ginawang pag-aaral sa oras nito ay maraming salamat, O Panginoon, sa hindi masayod na pag-ibig na inyong pinagkaloob. Sa hindi masayod na pag-ibig at kaloob na naipagkaloob sa atin ng Panginoon sa gabi ito. At ngayon ay makakarinig naman tayo ng isang awit na habang ating pagbubulay-bulayan itong mga lyrics ng awit na ito ay ating ding pagnilay-nilayan ang ating ginawang pag-aaral na ito po ay magbibigay ng katiyakan sa atin ng ating kaligtasan at higit ating pananampalataya nawa ay nakatuntong sa mga katotohanan ito upang sa panahon ng pagliligdig ng ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng pananampalataya ni Jesus na hindi matitinag sa panahon ng unos sa ating mga buhay. I don't understand how a God so divine
give me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Maraming salamat, Steph, sa isang napakagandang awit na pinagkaloob mo. To rescue a sinner like me. Upang tayo ay ma-rescue ng ating Panginoon, kanyang isinugo ang kanyang anak, Jesus, na tumatang tao, upang siya po ay magsilbing tagapagligtas ng bawat isa. Ngayon ay bigay ko ang oras at panahon para kay Pastor Epi, para sa kanyang contribution, para sa panalangin. Okay, mga kapatid, sa lahat ng mga viewers natin, greetings sa ating mga partners dyan sa New York. Nandiyan yata si Ate Rose, Kuya Piper, Big Ninong, si Mama Nora, Sister Jocelyn, lahat kayo dyan sa New York at sa lahat ng ating mga kapatid. Nandito rin yung ating classmate, si Engineer Sister Aline Marquez, na nakilala natin dyan sa Cavite. At purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa liwanag na kanyang binibigay sa bawat isa sa atin. Nawa, huwag tayong sawa sa ating mga pag-aaral tuwing Webes ng gabi, alas 8:30. Ipag-pray natin yan, mga kapatid. Okay? Salamat, Part Rafi, Part Ronnie, at sa ating technician dyan, ating inanak, si Elder Rico Apitan. Okay? God bless us all. Ay, maraming salamat, Pastor Epi. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, sa pangalan po ng programang Dynamics of the Everlasting Gospel at Discover the Power of God's Grace, ay aming iniiwan ang katagang We love you with the love of the Lord. God bless us.